Good evening, magandang gabi po sa ating lahat. Dito pa ho sa Senate, nag-wrap up po, meron po tayong prayer kasama si Senator Joel at ang ilang pong mga pastor, mga lingkod ng Panginoon. Bumisita din po ang dating secretary ng anti-red tape, si Jeremiah Belica. May pastor din po tayo na galing Davao na nakasama. Hindi ko na babanggitin isa-isa po, no? But I want to say thank you sa ating Panginoon sa new role na binigay niya. But ang prayer pa rin ho talaga, ilagay tayo ng Panginoon saan niya tayo gusto at gawin natin kung anong gusto niyang gawin natin. Because tayo mismo may sariling mga bias, prejudice sa nating ayaw, sa nating gusto. JP Cholin, good evening, ang ating SK from North Danghari. Nandito ang dalawa pa natin chairman, kaka-goodbye ko lang. Reginald John Mersa Payos from, nasa Japan si Reginald. Alexandra Naciones Palareja, Excalibur Genesis, good evening sa inyo. So guys, I thank God for this role. And I thank God na tinuturuan niya ako ng total submission. Diba? Parang, diba, pag pinili mo maging sundalo, you trust your commander and you go into battle knowing that anything can happen. But you believe in the cause. Diba? So ito, we believe in God. We believe na ilalagay niya tayo kung saan tayo dapat. We believe na sagot niya tayo. So having said that, I will just keep clarifying kasi alam niyo po, pagka spiritual yung attack, demonic yung attack, o kaya may spirits involved, hindi lang babalik-balik ta rin yung sasabihin mo. Guguluhin niya. So, hindi ba meron po tayong vision na isang Pilipinas na maayos? Isang Pilipinas na, kaya ano bang prayer sa Lord's Prayer? Your kingdom come here on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, napipicture natin kung ano ang kingdom ng Panginoon sa heaven. Walang may sakit, walang gutom, lahat nirerespeto yung bawat isa, at yun ang gusto nating gawin sa ating bayan. Kaya nga nation building, you're building your nation. Kung titingnan nyo po yung pattern sa Old Testament, parati po yan may repentance na corporate, meaning as a group, as a nation. Hindi pwedeng yung sarili mo lang. Diba? Kaya nga sa church, nagtitipon-tipon tayo, humingi tayo ng patawad as a church. Hindi po ibig sabihin nun na hindi natin nahahabulin ang mga naging corrupt. Hindi po ibig sabihin nun yung ghost projects, paninikel, extortion, hindi natin hahabulin. Diba? Kasi nga, and then, syempre minsan 1-2 a.m. tayo vlog, so mabilis ako magsalita. So whether mali ang pick up or twist or minsan naman, the way I said it, kasalanan ko. So when I said everyone is guilty, ang ibig ko sabihin po doon, walang inosente. So nung sinabi kong vote buying, sabi ko, nangyayari pa rin sa ating bansa. So whether 10% yan, 30%, 50% ng mga lugar sa Pilipinas ay may vote buying, wala naman pong 100%, di ba? Sabihin mo, kahit maliit yung town, walang 100% doon. So what I'm saying is that, kung sasabihin ng ibang botante, kayo lang politiko may kasalanan, kung sasabihin ng mga negosyante, kayo lang politiko, meron nagbabribe sa politiko. Maaring negosyante yon. Meron pong nagsasmuggle, meron pong drug lord, meron din po nagbebenta ng kanyang boto. So ang sinasabi ko po, if we want national renewal, we want revival, gusto natin pagbabago sa ating bansa, may acknowledgement nung bansa. Kaya natawa ko kasi yung isang nag-comment, kapatid ko pa, hindi daw siya agree. Hindi ka agree sa repentance? Repentance is saying, mali pag-iisip ko, balik ta rin natin. So tingnan nyo po ang kultura, political, economic kultura ng ating bansa. Grabe po, pag mayaman, nakakalusot. Pag mahirap, hindi. Kung mayaman, naghirap, may kakainin pa rin. Mahirap, minsan walang panggamot, walang panghirap. Corruption, everywhere na lang natignan mo. Whether BIR, Customs, Congress, Senate, DPWH, pati pangdadaya sa media. So,
What I'm saying, we're not pointing fingers in the sense that lahat po tayo kailangan mag-repent. Now, you point fingers of accusation doon sa mga gumawa ng kalokohan in specific instances na gusto mo na siya i-charge, di ba? So, I know most of you understand. But syempre, pag pinick up ng media, lalo pag print, hindi naman na pre-print lahat. That's why nga, itong CIA 365, we don't talk politics. It's biblical principles. Regardless kung ano ang ating religion, we talk about issues that affect our daily lives. And we're talking about self-governance, di ba? So, let me say it in a different way. Kailangan parati may vision, di ba? Kailangan may pupuntahan ka. Hindi ka naman pwede sumakay ng jeep, hindi mo alam saan pupunta. Hindi ka pwedeng sumakay ng bus na hindi mo alam saan pupunta. So, as a nation, saan tayo gustong pumunta? Anong gusto natin marating? So, in terms of health, anong ideal na health system ng Pilipinas? In terms of education, ano ang ideal sa Pilipinas? In terms of jobs, hindi ba lahat tayo naniniwala, dapat hindi ka na kailangan lumabas ng bayan mo, ng province mo, ng isla mo. Hindi na dapat lumabas ng Pilipinas para lang maghanap ng trabaho, di ba? But yun nga, people are twisting because nga they want to pin everyone down, and yung dapat ipin down, dapat talaga ipin down. Pero nga, yung mga mastermind, ginugulo nila para nga hindi sila mahuli. Ang trabaho natin dito sa Senado, ayusin yung investigasyon at yung mga huling-huli na ay makuha hindi lang ang tamang testimonya, pero malaman anong paraan na matuturo nila yung mga pinaka-guilty. Mali yung sabihin, 1 trillion yung budget eh. So sa lahat ng lugar na meron pong infrastructure, equal ang guilt ng lahat, di ba? So nga, may pinopost nga ng mga ibang gumawa ng project sa amin, tinitrace namin lahat yon. So halimbawa, nung sinabi nung isa, bakit may ganito? Hindi niya tinignan nung panahon niya, medyo dumami yon. So kaya nga sabi ko, okay magsabi ng ganon. Pero kanina, paulit-ulit dito sa Senado, bakit hindi 2016 hanggang 2022? Ako, hindi ko aangalan yon. Ang sasabihin ko nga, bakit 22 to 2025? Bakit hindi 2016? Bakit hindi 2010? So kung lalahatin, lalahatin. Pero ang nagiging style ngayon nga is ituro yung isa, ikaw ang mali, hindi ako. Ang starting point ko naman iba. Pare-pareho tayong may mali. Ngayon, hanapin natin kung sino yung pinaka may mali at pinakagarapal at sino yung mga kriminal na. Diba? But yung magmamalinis-linis at sasabihin sa lugar ko, wala yan, sa ano, wala yan, wala, etc. There will not be that kind of change. That's why look at the reformist mayors, congressmen, governors na nagsasalita. Sinasabi nila, sa amin hindi 100%. Kanina, minention ko yung kagabi pala si dating Secretary Reyes. Nung tinanong siya sa isang interview, masasabi mo, never ka nagnakaw. Ano sagot niya? Nung umuwi ako minsan at may dala akong paperclip na binili ng gobyerno at ginamit ko sa sarili, hindi ba pagnanakaw yon? Diba? So, hindi niya sinabing nagnakaw siya ng tangke, nagnakaw siya ng 1 milyon, nagnakaw. But ang sinasabi niya, we have to be conscious of our culture, of the political culture, of what's really happening if we want change. Pumunta po kayo sa kahit anong grupo sa US na may anonymous na because of addiction. So whether it's Alcoholics Anonymous, ang unang sasabihin sa iyo, sabihin mo yung pangalan mo. So kung ang pangalan mo ay Peter, hi, I'm Peter. And then sasabihin mo, I'm an alcoholic. Bakit? After you acknowledge na may problema, you can start talking about the solution. So as a people, we have to say, di ba, na may problema ang buong bansa, may problema kami. This in no way, in no way whatsoever, no one can misinterpret it to say that we're normalizing corruption or saying okay ang corruption. Precisely nga, ba't marami kaming sinisipa sa tagig o tinatanggal or kahit na malapit sa amin, hindi na kayo pwedeng tumakbo. Bakit? May nakita nga kami, di nyo mapaliwanag or pinagtatakpan nyo, so whether kasama kayo o hindi, di ba? Pagka hindi sapat na, syempre pag ikaw gumawa, ikaw pinaka-guilty. Pero pag pinagtakpan mo o sinabi mong okay lang yon, tatamaan ka rin.
So masakit man na dating kasama yan o kamag-anak o malapit na kapatid, wala po tayong choice. Pag mali, mali. Di ba? Eh yun ang problema nagsusorry tayo pero sorry, nahuli kasi. Kailangan nagsisimula yung sorry natin sa tamang pwesto. So, kung sino man sa inyo po dyan na may magandang preaching, teaching sa repentance, share nyo rin po, no? Whether yan ay nasa YouTube o kayo mismo. Kasi ang madalas kong naririnig na repentance is sorry. Pero more of sorry, nahuli ako, or sorry, mali, hindi ko na ulitin. Pero hindi yung deep conviction na mali Kahit anong isipin ko, mali. At ako mismo, aminin ko sa inyo. Lahat kaming politiko nasa sistemang mali. No? So hindi ko sinasabing walang tanggalin, walang ikulong. Kaya nga hinahanap natin kung sino ang mga pinaka may sala para nga maipakita dun sa mga mas maliliit na kung sila nahuli, kayo pa kaya, 'di ba? So guys, let's continue looking for solutions. And there are much bigger fish. We have to focus. Kaya sabi ko kanina, masakit man ang debate namin sa Senado, we have to focus. Kasi habang tayo nagdidebate, natutuwa yung mga yan, sabi ni Polly Lavares. Polly, hindi lang first time mo to sinabi, di ba? Na if the law doesn't apply to all, di ba? It applies to none, di ba? So, unless meron tayong nanonood o kasama sa Pilipinas na sinless. Pero ang sabi ng Panginoon di ba? Isipin mo lang na may lust ka sa ibang babae, you already committed what? Adultery ba yon or ano, di ba? So, yung mag-isip, galit ka lang, sobrang galit sa iba, you're already guilty, di ba? Okay. Dina Vargas, Chandler Rodriguez, Jay Bandojo Capilastique, Sam Sean, yan, Paul Garcia, good evening sa inyong lahat. So yun pag-pray nyo po. First and foremost, magkaroon po ng tunay na repentance ang ating bansa sa Panginoon. Number 2, magkaroon ng revival, renewal. Hindi lang reformation, di ba? Yung tunay na pagbabago, transformation. Pangatlo, na bawat isa sa atin, gamitin ng Panginoon. Paano tayo gagamitin ng Panginoon? Una, ilalagay niya tayo kung saan tayo niya gusto. Baka nasa simbahan tayo, pero gusto niya nasa BIR tayo. Baka nasa customs tayo, pero gusto niya nasa DTI tayo. Baka nasa gobyerno tayo, pero gusto niya nasa negosyo tayo. Baka nasa Cebu tayo, gusto niya nasa Hong Kong tayo. Pangalawa, gawin natin yung gusto niya. Baka nililid ko po yung choir, pero ang gusto po niya ay nagpre-preach ako. Baka nagpre-preach po ako, pero ang gusto niya, nandun po ako sa youth ministry. Baka nasa ministry ako, sa church, pero gusto niya, nasa opisina ako ng gobyerno kasi nandun ang gusto niyang kausapin ko. So I think you get what I'm trying to say. This is a safe community, say whatever you want, di ba? Most welcome po ang lahat. Kung ano sabihin ko dito, of course, sinabi ko talaga naka-video nga di ba? But context is very important. God bless you po. Good night sa inyong lahat.